Kahalagahang panrelihiyon, na kung saan salita ang puhunan ng mga pari at mga ministro sa kanilang pagpapalaganap ng pananampalataya, nakasalalay sa kanilang makarismatikong tinig, malinaw at madaling maintindihang pananalita at maenganyong pagsasalita ang tagumpay ng kanilang misyon. Kahalagahang pampanitikan, na kung saan bilang isang manunulat, ang kanyang tagumpay sa pagsusulat ay nasa paggamit niya ng mga salita. Nararapat na ang gamit niyang wika at ang estilo ng kanyang pagpapahayag sa kanyang may akda ay parang buhay na tubig at natural na sumisibol at dumadaloy sa personalidad ng kanyang mga tauhan. Kahalagahang pang-ekonomiya, sa paggamit ng mga maindayog na salita ay nakakahikaya tayo sa ibang tao. Gaya na lang halimbawa kapag tayo ay nagtitinda. Maraming tumatangkilik sa ating produkto kapag mahusay tayo ng manginganyo. Kahalagahang pampulitika, na kung saan ang batikang politiko ay namumuhunan sa maritorikang pagpapahayag. Sa sandali ng kanilang pangangampanya, kapanapanabik ang mga binitiwang salita nila na nangangako at lalong-lalo na patungkol sa plataforma. Sa ngayon ay atin namang tatalakayin ang panghuling paksa, ang saklaw ng retorika. Sa inyong nakikita, ang retorika ay may 5 saklaw. Ito ay ang mga sumusunod: wika, sining, filosofiya, lipunan, at iba pang larangan. Ang unang saklaw ay ang wika. Wika ang ginagamit ng tao maging pasalita man o pasulat. Malaking bahagi sa buhay ng isang tao ang wika sapagkat sa wika nakasalalay ang pagkakaunawaan ng bawat individual ng isang lipunan. Ang pangalawang saklaw ay sining. Pasalita man o pasulat, mas magiging masining ang isang akda kung ito ay gumagamit ng mga simbolo. Simbolo na nagtatago ng mahahalagang ideya sa isang akda. Ang ikatlong saklaw ay pilosopiya. Subalit ang isang tao ay naghahayag ng kanyang pilosopiya sa kanyang kapwa, ay kinakailangang resonable o makatwiran upang maipakita na ang kanyang argumento ay may sensibilidad upang matanggap ito ng kanyang kapwa o tagapakinig. Ang ikaapat na saklaw ay lipunan. Nagsasalita o nagsusulat ang isang tao upang maihayag niya ang kanyang ideya sa isang nangyayari o mangyayari sa kanyang lipunang ginagalawan. Kaya't sinasaklaw din ng retorika ang lipunan. Ang isang tagapagsalita ay isang mamamayang may nais na pagbabago sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang lipunan. Isinaklaw din ng retorika ang iba't ibang larangan katulad na lang ng relihiyon na nabanggit ko kanina, sapagkat ito ay isang salik na makatutulong ng malaki sa pagpapalawak ng personal o biblikal na pananaw ng isang individual upang magkaroon ng kaisahan ang mga magkasalungat na paniniwala sa bawat pananampalataya